Marshall Pick, Kabanata 5529. Masasaktan ba ang konsensya ng lahat? Nag-uulat. Sa isang malakas na sigaw, isang sundalo ng 7th grade ang biglang sumugod sa pangunahing bulwagan at itinaas ang kanyang mga kamao patungo kay Xiang Shan. 10 milyong kilometro ang layo sa silangang harapan, dumating na ang hukbo ng Black Ink Clan at nagnanais na muling sumalakay. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga nakatataas ay tatalakayin ang mga bagay at ang mga taong nasa ibaba ay hindi manghihimasok, ngunit kung may emergency na sitwasyon, hindi ito magiging pareho. Dumating na ang hukbo ng Black Ink Clan mula sa silangang harapan, kaya malinaw na emergency ito. Maglakas loob ba sila? Sumigaw si Wei Junyang. Ang mga Black Ink Clans na ito ay malamang na nanliligaw ng kamatayan. Habang nagsasalita siya, ipinakita niya ang kanyang lakas ng 8th grade. Nagmura din si Uyang Lai. Mukhang hindi ko sila natalo noong nakaraan. Hindi lang nagmumura ang dalawa, nagmumura din ang iba pang 8th grade master, dahilan para maging maingay ang discussion hall. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ano ang sinusubukang gawin ng Black Ink Clan? Noong nakaraan, umatras sila sa pagkatalo at 3 innate territory lords ang namatay, ngunit ngayon, hindi nagtagal, nakabalik na talaga sila. Sa pagbabalik tanaw sa sundalo ng 7th grade na nagpadala ng mensahe, halatang nagmula siya sa Great Battle Heaven. Nakasuot siya ng golden armor at may kaunting dugo pa sa armor niya. Tila nagkaroon din siya ng ilang mga pinsala. Ang higit na nagpatahimik kay Yang Kai ay ang mga amo ng 8th grade Mysterious Nether Army na ito ay sadyang hindi mapakali. Nang sumalakay ang hukbo ng Black Ink Clan, kinailangan nilang mabilis na makabuo ng isang countermeasure. Kung kailangan nilang magpadala ng mga tropa, dapat silang magpadala ng mga tropa. Kung kailangan nilang pagsamahin ang kanilang mga linya ng pagtatanggol, dapat nilang palakasin ang mga ito. Anong klaseng kalokohan ito? Habang iniisip niya ito, isang 8th grade ang humakbang pasulong at itinaas ang kanyang mga kamao kay Xiang Shan. Sir Xiang, ang old master na ito ay humiling na lumabas upang labanan ang kaaway. Bahagyang tumanggaw si Xiang Shan. Bihira lang na may intensyon si Division Commander Chen. Ilang tao ang balak dalhin ni Division Commander Chen. Buong pagmamalaking idineklara ni Division Commander Chen. Hindi na kailangan ng masyadong marami, sapat na ang mga puwersa ng division ko. Sinabi ni Xiang Shan sa marangal na tono. Bago maglaban ang dalawang hukbo, hindi tayo maaaring maging pabaya. Malamig na bamantong hininga si Division Commander Chen. Isa lang itong Black Ink Clan, ano ang dapat ikatakot? Kung hindi natin kayang talunin ang kalaban sa pagkakataong ito, ang Chen na ito ay mag-aalay ng ulo. Mabuti. Hindi napigilan ni Xiang Shan na tumanggo, bumungad sa kanyang mukha ang pagsang-ayon. Bagaman humihina na ang aking human race, hindi kami nagkukulang sa lakas ng loob. Si Division Commander Chen ay isang matanda at masiglang tao, isang huwaran para sa ating henerasyon. Dahil iyon ang kaso, kung gayon. Maghintay. Mabilis na tumawag si Yang Kai. Maging si Yang Kai ay natigilan. Sa ganoong kagyat na sitwasyong militar, paano makakapagdesisyon ng ganoon kabilis itong 8th grade Division Commander at Army Commander? Paano kaya mabilis na pumayag si Xiang Shan? Paano ang mga puwersa ng kaaway? Kumusta naman ang bilang ng mga master ng Black Ink Clan? Paano siya magiging pabaya kung wala siyang anumang impormasyon? Bukod dito, kilala ni Yang Kai itong Division Commander Chen. Sa mga tuntunin ng edad, marahil siya ay isa sa mga pinakamatandang 8th grade cultivator na naruroon, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, itong Division Commander Chen ay hindi masyadong malakas. Sa one-on-one fight, siguradong hindi siya kalaban ng innate territory lord. Saan kaya nagkaroon ng lakas ng loob ang matandang ito para sabihing mamumuno siya sa isang buong garrison para labanan ang kalaban? Ito ba ay isang uri ng katarantaduhan? Sa kasamaang palad, wala sa mga 8th grade master ang may intensyon na pigilan siya. Yang Kai, may sasabihin ka ba? Lumingon si Xiang Shan at nagtanong. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yang Kai habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing. Sir Xiang, kung tama ang pagkakaalala ko, ang kasalukuyang puwersa ng Mysterious Nether Army ay dapat na nasa 20,000 malakas bawat dibisyon. 20,000 Heaven Opening Realm Masters ay isang malaking bilang. Sa Black Ink Battlefield, ang bawat dibisyon ay mayroon lamang 5 o 6 na raang sundalo, ngunit ang Heaven Opening Realm Cultivators sa Black Ink Battlefield ay nasa itaas ng 5th grade. Hindi tulad ng Mysterious Nether Army, na mayroong 1st grade at 2nd grade, ang kasalukuyang 20,000 tropa ay talagang higit pa kaysa sa nakaraang 5 o 6 na raan, ngunit ang bilang ng mga master ay hindi mabilang na beses na mas maliit.
Oo. Tumanggo si Division Commander Chen. Ang lakas ng dibisyon ko ay kasalukuyang nasa 23,651 katao. Medyo matanda na ang Old Master na ito ngunit may magandang alaala, kaya kilala niya ang kanyang mga nasasakupan tulad ng likod ng kanyang kamay. Walang imot na tumingin sa kanya si Yang Kai. Alam mo ba kung ilang puwersa ang ipinadala ng Black Ink Clan para salakayin tayo? Malamig na ngumuso si Division Commander Chen. Sinong nagmamalasakit, patayin mo na lang sila. Pagkasabi nito, hindi niya pinansin si Yang Kai at itinaas ang kanyang mga kamao kay Yang Shan. Sir, pupunta itong Chen. Sa pagkakataong ito, babalik tayong matagumpay o mamamatay sa larangan ng digmaan. Kapag dumating ang oras na iyon, mangyaring kolektahin ang aming mga bangkay. Tumanggo si Yang Shan. Talagang hindi natin hahayaang mamatay ang ating mga sundalo sa ilang. Division Commander Chen, mangyaring maghintay. Muling sigaw ni Yang Kai, hindi siya papayag na lumaban siya ng ganito. Ang pangkat na kinabibilangan ng kanyang mga asawa ay nasa ilalim ng jurisdiction nitong Division Commander Chen. Mabuti para sa kanya na magpakilos ng isang maliit na puwersa upang labanan ang kaaway, ngunit tiyak na kailangang lumaban sina Ram-eng, Su-yan, at ang iba pa. Ang lakas ng loob mo, Yang Kai. Sumigaw si Yang Shan. Paulit-ulit mong hinahadlangan ang mga frontline sa pagpapadala ng mga tropa, sinusubukan mo bang magrebelde? Nanginig ang puso ni Yang Kai habang mabilis niyang ikinulong ang kanyang mga kamao. Hindi ako mangangahas. Ito lang. Ano? Malamig na tinitigan siya ni Yang Shan. Kaya lang. Hindi tama ang sitwasyon. Tumingin si Yang Kai kay Yang Shan at pagkatapos ay sa iba pang master ng 8th grade sa paligid niya. Nang makita si Wei Junyang na tumangala sa langit na parang walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito, ibinaba ni Ouyang Lai ang kanyang ulo upang tumingin sa lupa, na parang may mga bulaklak sa lupa. Ang iba pang mga master ng 8th grade ay maaaring natipon sa mga grupo ng 3 o 5, nagbubulungan sa kanilang mga sarili, o nakaupo ng mahinahon. Hindi napigil ang matawan ni Yang Kai. Kaya ganoon iyon. Ang mga Panginoon ng 8th grade na ito ay pawang mga veterano sa labanan, kaya paano sila magiging hanggal? Kung si Division Commander Chen lang, ayos lang maging walang ingat, pero lahat ng tao ay ganito. Si Yang Shan ay, pagkatapos ng lahat, isang taong may malaking lakas. Ang diskarte na ginamit niya upang pamunuan ang hukbo upang mabawi ang Great Evolution Pass ay kahanga-hanga, kaya walang dahilan para sa kanya na sumang-ayon ng ganoon kadali. Kung ganoon talaga, hindi na siya si Yang Shan. Ito ang magiging aksyon ni Ouyang Lai. Hindi pa rin alam ng human race kung ano ang sitwasyon ng kalaban. Bumantong hininga, sinabi ni Yang Kai. Kayong lahat na senior brothers ay nabuhay ng libu-libong taon, o kahit 10,000 taon. Kung magsanib puwersa ka para dayin ang isang batang tulad ko, hindi ba sasakit ang konsensya mo? Tumawa si Division Commander Chen. Ano ang ibig sabihin ng junior brother? Malabo ang paningin ng Old Master na ito at matamlay ang kanyang pag-iisip, kaya hindi ko masyadong maintindihan. Mapait siyang tinitigan ni Yang Kai. Ikaw lang ang tumatalon-talon. Kudlit, malamig na sinabi ni Yang Shan. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin, huwag magpatalo sa paligid. Hindi mo ba naiintindihan ang gusto kong sabihin? Bawat isa sa inyo ay nagkukunwaring ignorante, sinasabi na kayong lahat ay tusong old fox. Sa hitsura nito ngayon, ang Eastern Defensive Line. Malamang ay wala sa mga hukbo ng Black Ink Clan. Isang dosenang araw pa lang silang natalo, kaya paano magkakaroon ng lakas ng loob ang Black Ink Clan na umatake muli? Ito ay isang palabas lamang. Sa lahat ng mga 8th grade master na naruroon, kabilang ang sundalo ng 7th grade na dumating para ihatid ang mensahe, lahat sila ay umaarte, Yang Kai lang ang nanonood ng palabas. Ang grupong ito ng mga lumang fogies ay malinaw na sinusubukang itulak ang isang pato sa isang hukay. Ang sitwasyon ng militar sa pagkakataong ito ay peke, ngunit paano ang susunod na pagkakataon? Kung talagang may susunod na pagkakataon, itong Division Commander Chen ay tiyak na mangganguna sa mga sundalo ng division na ito sa front lines. Sigh. Napabuntong hininga si Yang Kai sa kanyang puso. Hindi maiiwasan ang bagay na ito. Habang siya ay nalilito pa rin sa pag-iisip, ang sundalo ng 7th grade na nagpadala ng mensahe ay sumigaw sa mahinang boses. Mga Ginoo, ang sitwasyon sa frontline ay apurahan, mangyaring mabilis na gumawa ng isang plano, kung hindi, ang silangang defensive line ay maaaring hindi na makatagal, ubo-ubo. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo, na tila malubhang nasugatan. Seryoso. Kudlit, si Yang Kai ay sumulyap sa kanya sa gilid,
Ngunit ang armored warrior ay nakatitig lang ng diretso, ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang aura ay mahina. Napakalupit. Kudlit. Tumingin si Xiang Shan kay Yang Kai at sinabi. Yang Kai, umatras. Dahil ayaw mong kumuha ng posisyon sa hukbo, wala kang mga kwalifikasyon para magsabi ng kahit ano. Division Commander Chen, inuutusan kita ngayon na pamunuan ang ating mga puwersa upang suportahan ang silangang depensibong linya. Kung hindi mo sila mapipilit na umatras, ako mismo ang papatay sa iyo. Naikuyom ni Division Commander Chen ang kanyang mga kamao. Tinatanggap ng Chen na ito ang iyong mga utos at hindi siya bibigwin. Pagkasabi niya nito, tumalikod siya at naglakad palabas, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Yang Kai, na parabang sinasabi niya na kapag hindi siya magsasalita, pangungunahan talaga ng matandang master na ito ang kanyang mga tropa na patayin ang kaaway. Hindi mahalaga kung walang mga kalaban sa Eastern Defensive Line, ang base ng Black Ink Clan ay palaging may mga kaaway. Magtanong ka lang kung natatakot ka. Munting brat, anong mga kasanayan at kakayahan? Ngumiti si Yang Kai ng mapait, ngunit sa totoo lang, medyo naantig siya. Napakaraming 8th grade at maging si Xiang Shan ang nagsanib kamay para kumilos para sa kanya, para lang siya ay maging army commander ng Mysterious Nether Army. Ito ay isang uri ng pagtitiwala, isang malalim na pagtitiwala. Huminga ng malalim, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at ipinahayag. Bihira para sa mga senior brothers na bigyan ako ng labis na kahalagahan. Ang munting ito ay handang kunin ang posisyon ng Army Commander ng Mysterious Nether Army at pangasiwaan ang Mysterious Nether Territory, habang nasa linya ang buhay ng munting brat na ito, hindi mawawala ang Mysterious Nether Territory. Nagbago na ba ang isip mo? Ngumiti si Xiang Shan at nangasar. Tinitigan siya ni Yang Kai ng blanko, hindi umiimik. Hindi ba niya ito mababago? Lalabas na sana si Old Man Chen sa meeting hall, kung hindi magbabago ang isip niya, kung talagang tumakas siya, siguradong susundan siya ng mga asawa niya sa battlefield. Hindi na siya kinulit pa ni Xiang Shan at sa halip ay nagsuot siya ng mataimtim na ekspresyon, na nagsasabing. Ang pangangasiwa sa Mysterious Nether Territory ay isang bagay na napakahalaga. Kung isang araw ay mawala sa iyong mga kamay ang Mysterious Nether Territory, ang militar ang mananagot. Oo, tinatanggap ni Yang Kai ang utos na ito. Sumigaw si Xiang Shan habang naglalabas ng malaking selyo. Iniutos ng Head Office Division na simula ngayon, si Yang Kai ay magiging Army Commander ng Mysterious Nether Army. Ang selyo na ito ay ang selyo ng Army Commander. Kapag nailabas na ang selyo na ito, susundin ng buong Mysterious Nether Army ang utos na ito. Ang sinumang maglakas loob na lumabag sa utos ng mga nakatataas ay papatayin. Tinatanggap namin ang iyong mga utos. Ang grupo ng mga Panginoon ng 8th grade ay sabay-sabay na yumuko. Tinatanggap ni Yang Kai ang utos na ito. Humakbang si Yang Kai, itinaas ang kanyang mga kamay, at tinanggap ang seal ng Mysterious Nether Army's Army Commander. Ito ay hindi lamang isang Great Seal, kundi pati na rin ang buhay ng daan-daang libong mga kawal ng sangkatauhan sa teritoryong ito. Sa sandaling natanggap niya ang utos, tila nagbago ang aura ni Yang Kai at naging mas malalim. Namangha si Xiang Shan habang nakatitig sa eksenang ito, ang mga salitang Heaven's Will ay kumikislap sa kanyang isipan. Pagbati, Army Commander. Nakangiti si Wei Junyang habang kinuyam ang kanyang mga kamao at sumasaludo. Sumunod naman ang iba pang mga Panginoon sa 8th grade, at sa ilang sandali, naging maayos ang kapaligiran sa bulwagan. Tumakbo rin pabalik si Division Commander Chen, hindi na sumisigaw tungkol sa pamumuno sa hukbo para patayin ang kalaban. Natural na walang pakialam si Yang Kai sa nangyari kanina at nagpatuloy sa pakikipag-chat sa iba pang master ng 8th grade. Sa hinaharap, kapag siya ang namumuno sa Mysterious Nether Territory, kakailanganin niya ang tulong ng lahat ng naruroon. Nag-uulat. Ang isa pang sundalo ng 7th grade ay sumugod sa pangunahing bulwagan at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Sa pag-uulat sa mga ginoo, ang Eastern Defensive Line ay nagpadala ng salita na ang hukbo ng Black Ink Clan ay umatras. Ang nakaraang mobilisayon ay marahil isang hindi pagkakaunawaan, hindi ito isang pag-atake. Nang marinig ito, tumanggo si Xiang Shan. Buti naman umalis na sila. Division Commander Chen, magpahinga ka na rin. Ngumiti si Division Commander Chen at sinabi. Si Junior Brother Yang ang pumwesto bilang Army Commander, ngunit bago pa kumalat ang balita, ang Black Ink Clan ay nag-withdraw na ng kanilang puwersa. Tunay na pinagpupala ng langit ang ating human race. Tumanggo ang grupo ng mga masters ng 8th grade bilang pagsang-ayon. Tumingin si Yang Kai sa kaliwa at kanan. Hindi ba kayo pagod? Hanggang ngayon, may katapusan pa rin ang dulang ito. Ang iyong plano ay lubos na masinsinan.
Marshall Pick, Kabanata 5530. Mysterious Nether Army, Army Commander. Sa pag-iisip pabalik sa nakaraan, noong nabuo ang Great Evolution Army, sina Xiang Shan at Liu Jiping ay nagtipon sa Azure Void Pass, bawat isa sa kanila ay naging Army Commander ng Great Evolution East at West Army. Sa araw na iyon, maraming mga 8th grade master ang hinirang bilang mga division commander. Sa taong iyon, si Yang Kai ay isang 7th grade team leader lamang. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganoong araw. Hawak ang Army Commander Seal sa kanyang kamay, hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Ang Army Commander ay hindi lamang isang posisyon, kundi pati na rin ang gulugad ng daan-daang libong sundalo. Kwalipikado ba siya? Hindi alam ni Yang Kai, ngunit ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, magagawa lang niya ang kanyang makakaya. Mula ngayon, ang anumang desisyon na gagawin o iutos niya ay malamang na may kinalaman sa buhay ng maraming tao. Wala akong masyadong oras. Sa pagkakataong ito, bukod sa appointment ng Mysterious Nether Army's Army Commander, may isa pang bagay na kailangan kong gawin mo. Sabi ni Xiang Shan. Inalis ni Yang Kai ang selyo at tumango. Senior brother, pakipaliwanag. Akala niya ay may kaugnayan ito sa Sun and Moon Marks, ngunit ito ay isang maliit na bagay. Nakatanggap na si Soyan ng kopya ng Sun and Moon Marks mula sa kanya, at dahil napili ang siyam na Divine Spirit sa labas ng pinto, maaari na lang niyang tawagan sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sasabihin ni Xiang Shan ay hindi ito, direkta niyang tinawag ang kanyang Universe Portrait at iwinagayway ang kanyang kamay, dahilan upang lumitaw ang isang 3-dimensional na void sa harap ng lahat. Kinalikot ito ni Xiang Shan ng ilang beses bago itinuro ang isang lugar. Isang buwan na ang nakalipas, nakatanggap ang Head Office Division ng balita na mahigit 100 sekta mula sa Yearning Territory ang kinubkob ng Black Ink Clan. Hindi maganda ang sitwasyon nila, kaya kung walang magre-rescue sa kanila, natatakot ako na hindi sila makakatagal. Kumunat ang noo ni Wei Junyang. Saan nanggaling ang balitang ito? Totoo ba? Tumango si Xiang Shan. Ibinalik ang balita ng ilang mga ngaso. Walang problema, kinumpirma na ito ng Head Office Division. Nagtaas ng kilay si Division Commander Chen at nagtanong. Ibig bang sabihin ng Head Chief na ang ating Mysterious Nether Territory ay kailangang magpadala ng mga tao para iligtas sila? Tama, tumango si Xiang Shan. Sa orihinal, hindi namin binalak na kumilos ang Mysterious Nether Territory. Sa ngayon, ang iba't ibang Great Territory battlefields ay nasa isang estado ng digmaan, at ang ating human race ay nasa passive na posisyon, kaya hindi tayo makapagpakilos ng napakaraming tao. Gayunpaman, sa nakaraang labanan, ang Mysterious Nether Territory ay nanalo ng isang mahusay na tagumpay, kaya hindi dapat magkaroon ng masyadong maraming mga labanan sa Mysterious Nether Battlefield sa ngayon, kaya mas mabuti kung kumilos ka. Habang nagsasalita siya, tumangala si Xiang Shan kay Yang Kai at sinabing, Junior brother, ikaw na ang Army Commander ng hukbo ngayon, kaya ang misyon na ito ay ibibigay sa iyo. Dapat mong ibalik ang mga nakulong na tao. Alam ni Yang Kai na pagsubok din ito para makita kung paano niya haharapin ang bagay na ito. Bagamat itinalaga siya ng Head Office Division bilang Army Commander ng Mysterious Nether Army, ang lakas na ipinakita niya sa nakaraan ay higit sa lahat ay ang kanyang kakayahang maniningil sa mga linya ng kaaway at pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, ang pagliligtas sa mga nakulong na tao sa Yearning Territory ay hindi lamang isang pagkakataon na mag-ambag, kundi isang pagkakataon din na ipakita ang kanyang mga talento. Agad niyang kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabing, naiintindihan. Maaari mong talakayin ang bagay na ito sa iyong sarili, hindi na kailangang iulat ito sa Head Office Division, ngunit dapat mong tandaan na ang Mysterious Nether Territory ay hindi maaaring mawala. Nagbabala muli si Xiang Shan bago tumawag. Pasok. Lumingon ang kanyang ulo para tingnan si Yang Kai, sinabi niya. Noon, iniulat ng Mysterious Nether Territory na binigyan ka ng Sun and Moon Marks ni Burning Light at Seren Glimmer. Ang siyam na ito ay ang mga kandidatong pinili ng Head Office Division para taglayin ang dalawang markang ito, kaya ibibigay ko sila sa iyo. Oo, sina Xiang Shan, Wei Junyang, at ang isa pang 8th grade ay lumabas ng meeting hall, habang si Jilao San ay sinundan ng iba pang 8 Divine Spirits. Hindi naging mahirap na paghiwalayin ang dalawang dakilang marka na ipinagkaloob ni na Burning Light at Seren Glimmer. Ang dalawang magagandang marka na ito ay nabuo mula sa source energy ni na Big Brother Wang at Big Sister Lan. Kapag nakuha na sila ng mga Divine Spirit na ito, kakailanganin lamang nilang pinuhin ang mga ito ng bahagya upang mapawi ang mga Sun and Moon Mark.
Wala pang isang oras, nakakuha ang siyam na Divine Spirit ng dalawang dakilang marka. Pagkatapos ay ipinamahagi ni Yang Kai ang siyam na space rings na inihanda niya sa kanila, bawat isa ay puno ng yellow crystals at blue crystals. Sa dalawang magagandang markang ito na dinagdagan ng yellow crystals at blue crystals, tiyak na hindi magkukulang ng purifying light sa iba't ibang larangan ng digmaan sa hinaharap. Sa ganitong paraan, ang pressure sa human race ay lubos na mababawasan. Sa katunayan, ang presyon sa mga alchemist sa likuran ay mababawasan din, na magbibigay daan sa kanila na mas tumutok sa pagpino ng iba pang mga table tasks. Ang human race ay hindi lamang kulang sa purifying black ink pills, kundi pati na rin sa heaven opening pill at healing pill. Tungkol sa kung paano inilaan ang siyam na divine spirit na ito sa iba't ibang larangan ng digmaan, ito ay wala sa negosyo ni Yang Kai. Iyon ay isang bagay na kailangang isaalang-alang ng head office division. Bagamat hindi nila mailaan ang isang divine spirit sa bawat larangan ng digmaan, hindi dapat maging problema ang pagkakaroon ng isang divine spirit na tumulong sa iba pang dalawang larangan ng digmaan sa paglikha ng purifying light. Naghihintay pa rin si Xiang Shan sa labas, kaya pinangunahan ni Yang Kai ang mga divine spirit palabas at pinaalis sila. Pagkaalis ng grupong ito ng mga master, sinabi ni Yang Kai. Mga senior brothers, mangyaring pumunta para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ang grupo ay muling pumasok sa meeting hall at umupo sa kani-kanilang upuan. Umupo si Yang Kai sa yulunan ng mesa at tumingin-tingin sa paligid, para lamang makita ang lahat ng mga 8th grade master na mataimtim na nakatitig sa kanya. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Bihira para sa mga senior brothers na ganoon kataas ang pagpapahalaga sa akin, na nagpo-promote sa isang junior na katulad ko na kumuha ng posisyon ng army commander. Siguradong hindi ka bibigwin ni junior brother. Biglang naging masigla ang kapaligiran nang bumagsak si Ouyang Lai sa kanyang upuan at ngumisi. Bilang mga cultivator, iginagalang ang malalakas. Dahil napakalaki ng kamao mo, natural dapat ikaw ang army commander, pero little. Junior brother, sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay na dapat mong lutisin ay ang usapin sa Yearning Territory. Kung tutusin, ito ang unang misyon na kinuha mo, hindi mo kayang maging pabaya. Dagdag pa ni Wei Junyang. Tama, dahil ipinasa na sa atin ng Head Office Division ang bagay na ito, dapat natin itong lutisin ng maayos. Huwag hayaang maliitin tayo ng ibang mga larangan ng digmaan. Tumanggo si Yang Kai at sinabing. Tama si senior brothers, ngunit kababalik ko lang mula sa labas, mayroon lang akong kaunting pagkakaintindi sa kasalukuyang sitwasyon ng Mysterious Nether Territory. Gayunpaman, sa labas ng Mysterious Nether Territory, kaunti lang ang alam ko tungkol dito, kaya kailangan kong ipaliwanag ito sa akin ng mga senior brothers. Tumingin sa kanya si Fei Yongzi. Ano ang gustong malaman ni junior brother Yang? Sinabi ni Yang Kai. Sa pagkakaalam ko, pagkatapos ng labanan sa Spatial Territory, ang human race ay nag-withdraw ng kanilang puwersa at ang hukbo ng human race ay nagkalat, tinutulungan ang mga cultivator ng iba't ibang great territories na lumikas at lumipat. Mahigit ilang dosenang taon na ang nakalipas, at ang mga dapat sana ay umatras na, paano pa kaya ang mga taong gumagala sa labas? Bumantong hininga si Division Commander Chen at sinabing, hindi ito kakaiba. Ang layunin ng paglikas ay upang payagan ang iba't ibang mga sekta na makalapit sa pinakamalapit na Cave Heaven Paradise, at pagkatapos ay payagan ang mga master ng Cave Heaven Paradise na samahan sila. Kaya lang, masyadong mabilis ang invasion ng Black Ink Clan, kaya palaging may ilang cultivator mula sa Great Territory na nabigong lumikas sa oras at naharang o kinubkob ng Black Ink Clan. Bilang resulta, ang mga pagkalugi na natamo ay hindi maliit. Tumanggo si Yang Kai bilang pag-unawa. Alam niya ang tungkol sa bagay na ito. Nang salakayin ng Black Ink Clan ang si Devouring Territory, siya ang tumulong sa kanila na malutas ang krisis. Sa oras na iyon, kung hindi nagpakita si Yang Kai, tiyak na hindi makakatakas ang mga cultivator ng si Devouring Territory. May ilan din na medyo maswerte. Bagamat nakatakas sila sa oras, kinubkob sila ng hukbo ng Black Ink Clan sa kalagitnaan. Ganito dapat ang sitwasyon sa Yearning Territory. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Yang Kai at sinabing, kung kinubkob sila, ilang dosenang taon na ang nakalipas mula noon, natatakot ako na sana ay napatay na sila ng Black Ink Clan. Nagtaas ng kilay si Wei Junyang at nagtanong. Sa tingin ba ni junior brother ay isang bitag ito? Umiling si Yang Kai. Marahil ang mga cultivator mula sa Yearning Territory ay nagtatago sa isang lugar sa lahat ng mga taon na ito, ngunit ngayon ay natuklasan na sila ng Black Ink Clan, kung hindi ay hindi pa sila makakapagpatuloy hanggang ngayon. Habang nagsasalita siya, tinapik niya ang kanyang daliri sa armrest ng kanyang upuan.
Medyo kakaiba ang kumakalat na balita tungkol dito. Sa lohikal na pagsasalita, ang Yearning Territory ay ganap na inookupahan ng Black Ink Clan, kaya kahit na ang isang human race cultivator ay kinubkob, ang Black Ink Clan ay dapat na malutas ito sa lalong madaling panahon at hindi maantala ng masyadong matagal. Biglang may naalala, tumingin sa ibaba si Yang Kai at nagtanong. Mga senior brothers, sa palagay mo ba ay naghihintay ang Black Ink Clan na tambangan ang mga reinforcement? Nagtaas ng kilay si Wei Junyang. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Yang Kai. Ang Black Ink Clan ay may kakayahang mabilis na makitungo sa mga cultivator mula sa Yearning Territory, ngunit sa halip na gawin iyon, halatang gusto nilang maakit ang atensyon ng hukbo ng human race, kaya hiniling sa atin ni Senior Brother Siyang na pangasiwaan ang bagay na ito. Kapag naipadala na ng Mysterious Nether Territory ang kanilang mga puwersa, tiyak na hindi na sila makakapagtago sa investigasyon ng Black Ink Clan, para matambangan nila tayo mula sa Yearning Territory. Natatakot ako na may mga master ng Black Ink Clan doon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng mga master ng 8th grade ay nagkatinginan at nagtawanan. Lumingon si Wei Junyang kay Uyang Lai at tinukso. Pinili mo bang pumatay ng Black Ink Clan Territory Lord o tawagin siyang ama? Umikot ang mata ni Uyang Lai. Hindi ka nanalo. Higit pa rito, ang pagpatay sa isang Territory Lord ay walang halaga. Bahagyang tumawa si Wei Junyang. Kung gayon, isiping desisyon mo na patayin ang Territory Lord. Natarante si Yang Kai habang nakatingin sa ibaba. Mga senior brothers, may nasabi ba akong mali? Hinaplos ni Division Commander Chen ang kanyang balbas at tumawa. Hindi iyon, walang sinabing mali si junior brother, medyo lampas sa inaasahan namin ang performance mo. Anong ibig mong sabihin? Lalong naguluhan si Yang Kai. Ano ang nangyari kina Wei Junyang at Uyang Lai? Bakit nila pinag-uusapan ang pagtawag sa kanya ng ama? Ngumiti si Division Commander Chen at sinabing. Mas o hindi gaanong tama ang sinabi ni junior brother kanina. Mayroong pangalawang klase na sekta sa Yearning Territory, na tinatawag na Yearning Sect. Ilang taon na ang nakalilipas, natuklasan ng Yearning Sect ang isang Universe Cave Heaven sa Yearning Territory. Hindi ko alam kung sinong 8th grade human race master ang nag-iwan nito, ngunit ang Yearning Sect ay nakakuha ng maraming benepisyo mula dito. Hindi ba sinabi ni junior brother na ang mga cultivator mula sa Yearning Territory ay dapat na nagtatago sa isang lugar sa mga nakaraang taon? Malaki ang posibilidad na nagtago sila sa Universe Cave Heaven na ito at tinatakan ang pasukan, na nagpapahintulot sa kanila na manatiling ligtas hanggang ngayon, ngunit ngayong nalantad na sila, kinubkob sila ng Black Ink Clan. Ipinagpatuloy niya. Hindi naman sa ayaw silang harapin ng Black Ink Clan, hindi lang madaling gawain ang paglusot sa gate ng Universe Cave Heaven. Siyempre, ang pagbibigay ng oras sa Black Ink Clan ay posible. Para kumalat ang balitang ito dapat ang intensyon ng Black Ink Clan. Sinabi ni junior brother na gusto tayo ng Black Ink Clan na palibutan at salakayin, tama, ngunit ang layunin ng Black Ink Clan ay hindi ang hukbo ng Great Territory Battlefield ng ating human race, kundi ang mga mangangaso na nakalusot sa likuran ng Black Ink Clan. Marami sa mga masters ng human race, ayaw man nilang mapailalim sa jurisdiction ng hukbo o hindi sanay sa pakikipaglaban sa isang hukbo, ang pinipili na maging nomadic na cultivator at makipagsapalaran ng malalim sa Great Territories na kontrolado ng Black Ink Clan. Sa paglipas ng mga taon, pinatay ng mga nomadic na mangangaso ang marami sa puwersa ng Black Ink Clan, at marami sa Great Territories ang may kani-kanyang aktibidad. Maaaring maraming master ang Black Ink Clan, ngunit karamihan sa kanila ay nakikipaglaban sa hukbo ng human race. Ang mga nomadic na cultivator na ito ay nagdudulot ng kalituhan sa likod nila at sinisira ang Black Ink Nest, na nagbibigay sa kanila ng sakit ng ulo. Ang pagkubkob sa mga cultivator ng human race ng Yearning Territory ay isang pagkakataon upang makaakit ng malaking bilang ng mga nomadic na mangangaso upang tulungan sila. Marshall Pick, Kabanata 5531. Ako mismo ang maglalakbay. Narinig na niyang Kai ang tungkol sa nomad na mangangaso na ito ng higit sa isang beses. Ito ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga human race master ay hindi sumali sa alinman sa mga hukbo, alinman sa mga grupo ng 3 o 5, o nag-iisa, na nakipagsapalaran ng malalim sa mga dakilang domain na inookupahan ng Black Ink Clan, naghihintay ng pagkakataon na kumilos. Karamihan sa kanila ay tiwala sa kanilang lakas, at ang ilan sa kanila ay mayabang at hindi gustong kontrolado. Kapag kumilos ang mga mangangaso na ito, kadalasan ay kakaunti sila, kaya lubhang mapanganib. Kung makatagpo sila ng malaking hukbo ng Black Ink Clan, malamang na sila ay tuluyang mapapawi.
Ngunit sa paghahambing, mas malaki ang presyo, mas malaki ang ani. Ang pinakagustong gawin ng mga nomad na mangangaso ay ang sirain ang Black Ink Nest ng Black Ink Clan. Kung maaari silang gumamit ng secret technique para i-record ang eksena ng Black Ink Nest na nawasak at maibalik ito ng ligtas, kahit na anong Great Territory battlefield iyon, mapapalitan nila ito ng malaking halaga ng battle merit mula sa human race. Hukbo. Sa panig ng human race, mayroon na ngayong napakaraming mga mangangaso na nakakalat sa labas, at sa paglipas ng panahon, mas maraming cultivator ang naging mangangaso. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Pumasok sila sa Great Domain na inookupahan ng Black Ink Clan para mag-ambag sa paglaban ng Black Ink Clan. Kaugnay nito, hindi lamang sila napigilan ng Human Race's Head Office Division, kundi dinagdagan pa nila ang kanilang mga pabuya. Sa mahigpit na pagsasalita, si Yang Kai ay palaging kumikilos sa estilo ng isang nomad na mangangaso, ngunit ang ginawa niya ay isang bagay na hindi makakamit ng ibang mangangaso. Upang makagawa ng gulo sa Northern Pass at makatakas ng hindi nasaktan, sino ang maaaring magkaroon ng ganoong kakayahan? Ang mga nomad na mangangaso ay talagang mapanganib. Pagkatapos ng lahat sila ay aktibo sa Great Territory na inookupahan ng Black Ink Clan. Kapag nalantad ang kanilang kinaroroonan at na-target sila ng napakaraming Black Ink Clans, magiging mahirap na itong makatakas. Gayunpaman, kung sasabihin ng isa na mayroon silang maliit na pagkakataon na mabuhay, hindi iyon ang mangyayari. Sa ganoong sitwasyon, ang mga nomad na mangangaso ng human race ay hindi bobo, kaya paano nila itatapon ang kanilang buhay ng walang kabuluhan? Sinabi rin ni Wei Junyang na karamihan sa mga master ng Black Ink Clan ay kasalukuyang nakikipaglaban sa mga master ng human race sa iba't ibang larangan ng digmaan, kaya medyo mababa ang bilang ng mga master ng Black Ink Clan na nagbabantay sa likuran. Sinakop na ngayon ng Black Ink Clan ang napakaraming magagandang domain at may napakaraming innate territory lords na imposible para sa kanila na pangalagaan silang lahat. Bilang resulta, madalas may mga insidente kung saan napatay ang isa sa mga koponan ng Black Ink Clan at nawasak ang isa pang low-grade Black Ink Nest. Lahat ito ay ginawa ng mga nomad na mangangaso. Kaunti lang ang bilang nila, kaya kapag may ginawa sila, hahanap sila ng mapagtataguan. Maging ang Black Ink Clan ay mahihirapang subaybayan sila. Labis nitong ikinagalit ang Black Ink Clan at labis nilang kinamumuhian ang mga nomad na mangangaso ng human race. Sa pagkakataong ito, may mga cultivator ng human race na nakulong sa Yearning Territory, kaya magandang pagkakataon ito para makaakit ng maraming mangangaso. Gustong gamitin ng Black Ink Clan ang pagkakataong ito para linisin ang mga nakal-alasong tumor ng human race sa likuran para mapayapang labanan nila ang human race sa mga frontline. Sa pakikinig sa mga salita ni Wei Junyang, hindi napigil ang matawa ni Yang Kai. Alam na ito ni Senior Brother Wei. Nakangiting sabi ni Wei Junyang. Masyadong mabait si Junior Brother, ito ang ideya ni Senior Brother Siang at ang huling pagsubok na ibibigay ng Head Office Division kay Junior Brother. Natahimik si Yang Kai. Kung hindi ko naisip ito, ano ang mangyayari? Napangiti ng awkward si Wei Junyang. Hindi nakalayo si Senior Brother Siang, at ang pag-anunsyo ng appointment ni Junior Brother bilang Army Commander ng Mysterious Nether Army ay aabisuhan pa rin sa buong hukbo. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay kung talagang umarte si Yang Kai na parang hothead, hindi niya akalain na babalik si Siang Shan at babawiin ang Army Commander Great Seal. Hindi napigilan ni Yang Kai na umikot ang kanyang mga mata. Totoong hindi pa nila inaanunsyo ang appointment niya sa buong hukbo. Bagamat bata pa siya, hindi ba niya gustong iligtas ang kanyang mukha? Ang grupong ito ng mga lumang fogies ay talagang hindi iginagalang ang matanda at mahal ang mga bata. Hindi mapakali si Yang Kai na makipagtalo tungkol dito. Normal para sa mga 8th grade cultivator na magkaroon ng mga alalahanin. Ang Mysterious Nether Army's Army Commander ay may mataas na posisyon at responsable sa digmaan ng isang teritoryo at sa buhay ng daan-daang libong mga sundalo ng human race. Hindi mali na maging mas maingat, kaya naiintindihan ang huling pagsubok ng Head Office Division. Bukod dito, upang maging matapat, ito ay isang napakasimpleng pagsubok. Ang sinumang may kahit katiting na katalinuhan ay mag-iisip ng isang bagay, ngunit marahil ang isang brute na tulad ni Uyang Lai ay hindi makakapag-isip ng isang bagay. Napatingin si Yang Kai kay Uyang Lai, at gaya ng inaasahan, nang makita ang kanyang maalalahang ekspresyon, bigla siyang nakaramdam ng pagiging superior. Seryosong sabi ni Wei Junyang. Ang nakikita ni Junior Brother Yang sa mga intensyon ng Black Ink Clan ay nagpapatunay na tayong mga lumang fogey ay tama. Ang usapin ng Yearning Territory ay kailangang lutisin sa lalong madaling panahon, kaya mangyaring gumawa ng solusyon. Tumango si Yang Kai.
Ang iba't ibang larangan ng digmaan ay nasa isang mahigpit na sitwasyon, at ang ating mysterious nether territory lamang ang may kakayahang mag-deploy ng mga tao. Dahil ibinigay sa atin ng Head Office Division ang gawaing ito, dapat nating tapusin ito ng perpekto. Ito ang kanyang unang misyon pagkatapos maging Army Commander ng Mysterious Nether Army, kaya natural na binibigyang importansya ito ni Yang Kai, at wala itong kinalaman sa mismong misyon. Marami sa human race ay gumagala pa rin, kahit na nag-iisa si Yang Kai, gagawa siya ng paraan para iligtas sila. May magandang ideya ba ang senior brothers? Tumingin sa ibaba si Yang Kai. Mataimtim na sinabi ni Kung Chengde. Dahil ang Black Ink Clan ay naglalayo na harapin ang mga nomad na mangangaso na ito, dapat mayroong isang territory lord na nangangasiwa sa yearning territory, at ang bilang ay hindi dapat masyadong maliit. Walang tiyak na balita mula sa mga nomad na mangangaso, ngunit tinatansya ng Old Master na ito na dapat ay hindi bababa sa 3 hanggang 5 territory lords. Mayroon ding mga master sa mga mangangaso. Bagamat walang mga 8th grade human race master, maraming mga 7th grade. Upang harapin ang 7th grade ng human race, imposibleng umasa sa mga feudal lord lamang. Tanging ang mga territory lords mismo ang makakagawa nito. 3 hanggang 5 territory lord ang nakatalaga sa yearning territory, kaya masasabing ito ay isang napakaligtas na kaayusan. Siyempre, maaaring higit sa 3 o 5, ngunit hindi magiging masyadong marami. Ang pagpapakilos ng territory lords ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa kalooban. Upang matiyak ang pagsugpo sa mga puwersa ng human race sa iba't ibang larangan ng digmaan, ang Black Ink Clan ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga territory lords upang bantayan ang bawat larangan ng digmaan. Mayroon ding ilang territory lords na nakipaglaban sa 8th grade at malubhang nasugatan, lahat ay bumalik sa Northern Pass at pumunta sa Black Ink Nest para magpagaling. Dahil dito, kahit na ang bilang ng territory lords ay higit na lumampas sa 8th grade human race at nangunguna sa labanan laban sa human race army, ang sitwasyon ng human race ay hindi lumala hanggang sa punto kung saan ito ay mahirap pakitunguhan. Ngayong naibalik na ni Yang Kai ang isang malaking bilang ng mga yellow crystal at blue crystal at namahaji ng 10 sun and moon marks, ang hinaharap ng human race ay magiging mas malinaw lamang. Sinabi ni Fei Yongzi, paghandaan natin ang pinakamasama. Kahit na mayroong 5 territory lords sa kabilang panig, kung gusto nating iligtas ang mga nakulong na cultivator sa ilalim ng pagbabantay ng 5 territory lord na ito, kailangan nating magpadala ng hindi bababa sa 8 8th grade. 8 mga 8th grade master. Hindi maliit ang bilang na ito, lalo na't ang bawat isa sa mga 8th grade master na ito ay namamahala sa isang mahalagang lokasyon at hindi madaling mapakilos. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng 8 8th grade master ay magagawa nilang sugpuin ang 5 territory lords. Bukod pa rito, kakailanganin din nilang dagdagan ang kanilang bilang, paano kung mayroong higit sa 5 territory lords. Ang pagsadyop sa isang nakulong na cultivator sa yearning territory ay maaaring mukhang madali, ngunit hindi ito ganoon kadaling ipatupad. Higit sa lahat, tumingin si Yang Kai sa mga 8th grade master sa ibaba, na lahat ay nasugatan. Ang huling labanan ay tumagal lamang ng halos 10 araw, at ang mga masters ng 8th grade ay hindi pa ganap na nakaka-recover mula sa kanilang mga pinsala. Siyempre, hindi rin maganda ang takbo ng territory lords ng Mysterious Nether Territory, ngunit ang territory lords ng Yearning Territory ay nasa pinakamataas na antas. Malinaw na naisip din ito ni Wei Junyang at nagtanong. Marahil maaari tayong humingi ng tulong sa mga Divine Spirit. Sa lakas pa lang ng Mysterious Nether Territory, mahirap magsagawa ng rescue operation. Dahil iyon ang kaso, maaari lamang silang humingi ng reinforcements. Nang marinig ito, umiling si Yang Kai. Maaaring hindi mapalaya ng mga Divine Spirit ang kanilang sarili para dito. Kumunat ang noo ni Uyang Lai. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Sinabi ni Yang Kai. Kung maaari tayong humingi ng tulong sa Divine Spirit, dapat ay ipinaalam na sa atin ni Senior Brother Siang. Dahil wala siyang sinabi, nangangahulugan ito na ang mga Divine Spirit ay kasalukuyang nakikipaglaban sa iba't ibang larangan ng digmaan. Hindi pa banggitin. Ilang araw na ang nakalipas, ipinadala pa ng Head Office Division ang grupo ng mga Divine Spirit ng Tao, na nangangahulugan na ang bilang ng mga tao sa iba't ibang larangan ng digmaan ay medyo mababa. Kung hindi dahil sa katotohanang wala silang ibang pagpipilian, ang Head Office Division ay hindi magpapakilos sa mga Divine Spirit ng Great Cosmological Realm. Sa makatuwid, kahit na humingi ng tulong ang Mysterious Nether Territory, ang Head Office Division ay maaaring walang sino mang makikilos.
Kung ikukumpara sa mga taong nakulong sa Yearning Territory, ang iba't ibang Great Territory battlefields ng human race ang pinakamahalaga. Kung papipiliin ang Head Office Division, mas gugustuhin nilang hindi sila iligtas at tiyaking ligtas ang iba't ibang larangan ng digmaan. Talaga. Tumango si Wei Junyang. Noong una, naisip niya na ang pagliligtas sa isang nakulong na cultivator mula sa Yearning Territory ay hindi isang mahirap na gawain, ngunit ngayon na naisip niya ito, talagang hindi ito madali. Sa ngayon, hindi niya alam ang gagawin. Binigyan ng Head Office Division ng mahirap na problema ang Mysterious Nether Territory. Isa rin ba itong pagsubok para kay Yang Kai para maging Army Commander ng Mysterious Nether Army? Habang iniisip niya ito, biglang tumayo si Yang Kai at mariing sinabi. Ako na mismo ang maglalakbay. Nagulat ang lahat ng master ng 8th grade, nagulat si Fei Yongzi. Gusto ni junior brother na personal na pumunta sa Yearning Territory. Tumango si Yang Kai. Wala nang ibang paraan. Walang paraan para sa Mysterious Nether Territory na ilipat ang 8 8th grade master ng sabay-sabay, ni walang paraan para humingi ng tulong mula sa Divine Spirit. Pinag-isipan ito ni Yang Kai ng mahabang panahon, ngunit maliban sa personal na paglalakbay, walang mas mahusay na solusyon. Mataimtim na sinabi ni Kong Chengde. Hindi maaaring kumilos si junior brother ng personal. Ikaw na ngayon ang Army Commander ng Mysterious Nether Army, kaya paano mo maisasapanganib ang iyong buhay? At saka, kung aalis ka, ano ang mangyayari sa Mysterious Nether Army? Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Masyadong seryoso si senior brother Kong. Bagamat ang junior brother na ito ay pinuno na ngayon ng Mysterious Nether Army, bago ito, saan ako hindi nasa panganib? Dahil maaari akong kumilos ng malaya sa nakaraan, bakit hindi makapaglakbay ngayon? Gaano man kapanganib ang Yearning Territory, paano ito magiging mas mapanganib kaysa sa No Return Pass? Nagawa niyang patayin ang kanyang daan pabalik sa No Return Pass, kaya ano ang halaga ng isang Yearning Territory? Ano pa? Kung wala ako, hindi ba lahat ng senior brothers ang nag-alaga sa Mysterious Nether Territory noon? Kung wala ako, walang dahilan para hindi nila alam kung ano ang gagawin. Noon, ang Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pagkatalo at 3 Territory Lord ang namatay. Sa ngayon, hindi na magkakaroon ng masyadong maraming laban sa Mysterious Nether Territory. Hindi na binibigyan ng pagkakataon ng mga tao na magsalita muli, nagtapos si Yang Kai. Iyon na nga, ako mismo ang maglalakbay sa Yearning Territory. Pagkaalis ko, sana ay bantayan ni Senior Brothers ang Mysterious Nether Territory. Ito rin ang aking unang utos pagkatapos ng pagkuha. Dahil sinabi niya iyon, paano masasabi ng mga 8th grade master ang anumang bagay? Sa pag-iisip ng mabuti, ang personal na pagbisita ni Yang Kai ay marahil ang tanging paraan at pinakamahusay na paraan. Hindi na sinusubukang pigilan siya, nagtanong si Wei Junyang. Kung gayon, gaano karaming tao ang gustong dalhin ni junior brother? Sinabi ni Yang Kai. Hindi na kailangan ng labis, paano ito? Dadalhin ko ang aking orihinal na koponan, ang Dawn Squad, sapat na iyon. Marshall Pick, Kabanata 5532. Matapang at maparaan. Sa pagtingin sa masiglang anyo ni Yang Kai, ang mga Panginoon ng 8th grade ay bumantong hininga at nahihiya, na nananangis sa mabilis na paglaki ng nakababatang henerasyon ng human race. Bagamat kamakailan lamang ay humawak si Yang Kai ng ganoong mataas na posisyon, marami na ang mga kabataan na nagpakita ng kanilang sarili sa larangan ng digmaan. Ang mga kabataan na nagpakita ng kanilang katalinuhan sa iba't ibang larangan ng digmaan ay ang hinaharap na pag-asa ng human race, at ang dahilan din kung bakit napakaraming 9th grade old ancestors ang nagsakripisyo ng kanilang sarili. Sa kasamaang palad, ang mga lumang fogey na ito ay mukhang walang anumang tulong. Habang iniisip ni Wei Junyang ang kanyang sarili, sinabi ni Wei Junyang. Dahil nakapagdesisyon na si junior brother, hindi ka namin susubukang pigilan. Gayunpaman, dapat tandaan ni junior brother na ikaw na ngayon ang army commander ng isang hukbo. Kung wala kang ibang pagpipilian, dapat mong tiyakin ang iyong sariling kaligtasan. Naiintindihan ko, tumango si Yang Kai. Kailan ba balak umalis ni junior brother? Umalis ka agad. Ikinaway ni Wei Junyang ang kanyang kamay at ipinatawag ang kanyang universe chart, gamit ang kanyang dalawang kamay upang ipakita ang void landscape. Ang Mysterious Nether Territory ay may 3 territory gate na humahantong sa iba't ibang Great Territory. Tahimik na umalis si junior brother dito. Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang isa sa mga territory gates.
Sa tatlong territory gates, ang isa ay kinokontrol ng human race at isa ring pananggalang para sa pag-address ng human race mula sa mysterious Nether Territory. Ang isa ay inookupahan ng Black Ink Clan habang ang isa ay walang mga taong nagbabantay dito. Ang human race at Black Ink Clan ay nag-set up ng mga depensa dito at paminsan-minsan ay lumalaban. Ang tinutukoy ni Wei Junyang ay ang ikatlong territory gate. Bagamat hindi nila lubusang nasakop ang territory gate, kung mapapaalis lang nila si Yang Kai at ang iba pa, magkakaroon pa rin ng paraan ng human race para harapin sila. Sa pinakamasama, kailangan nilang labanan ang Black Ink Clan doon. Sa kaguluhan, kung ang isang maliit na koponan ay dumaan sa territory gate, ang Black Ink Clan ay walang masyadong pakialam. Tanong ni Yang Kai. Alin sa mga territory gates ang pinakamalapit sa Yearning Territory? Pag-alis mula sa iba't ibang territory gates, iba ang ruta. Minsan, ang isang pagkakamali ay maaaring humantong sa higit sa isang dosenang mahusay na paglalakbay sa mga domain. Tumingin ng malapitan si Wei Junyang at itinuro ang territory gate na inookupahan ng Black Ink Clan. Narito. Bahagya siyang nagulat. Ayaw umalis ni junior brother dito, di ba? Sumagot si Yang Kai. Ang oras ay mahalaga, natural na pinakamahusay na kumilos ng mabilis. Kalokohan. Sumigaw si Fei Yongzi. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay nakabantay doon, paano makakadaan si junior brother? Kung mahulog ka sa isang pagkubkob, tiyak na mamamatay ka. Ngumiti si Yang Kai. Kaya kailangan natin ang kooperasyon ng Mysterious Nether Army. Saglit na nag-isip si Wei Junyang bago nagtanong. Gusto mo bang pilitin ng Mysterious Nether Army ang Black Ink Clan? Hindi ka ba natatakot na bigla ka nilang atakihin? Sinabi ni Yang Kai. Ilang araw ang nakalipas, pinatay ko ang tatlong territory lords, kaya malamang na interesado ang Black Ink Clan sa akin. Sa pagbabantay ko sa Mysterious Nether Territory, natatakot ako na ang mga territory lords ng Black Ink Clan ay mabalisa. Hindi nila alam kung sino ang susunod na malas. Mga senior brothers, kung kayo ang territory lords, kung bigla akong umalis sa ganitong oras, lalaban ba kayo hanggang kamatayan, o hahayaan nyo na lang akong makapasa? Gustong ipagpatuloy ni Fei Yongzi ang pagsaway kay Yang Kai, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, hindi niya napigil ang sumimangot at bamulong sa sarili. Nagkatinginan din ang ibang 8th grade masters. Sinabi ni Wei Junyang. Kung si junior brother lang nag-iisa, natural na dudumugan nila siya. Ang lakas na ipinakita ni junior brother ngayon ay masyadong kahanga-hanga, kaya natural na gusto ng Black Ink Clan na alisin siya sa lalong madaling panahon. Dahil binigyan sila ng pagkakataon ni junior brother, paanong hindi nila ito aagawin? Ngunit kung mayroon kang suporta ng Mysterious Nether Army, mahirap sabihin. Papayagan ba ito ng Black Ink Clan? Sa orihinal, ang hukbo ng Black Ink Clan mula sa Mysterious Nether Territory ay may ganap na kalamangan. Noong nakaraang pagkakataon, muntik na nilang ibagsak ang Mysterious Nether Territory, ngunit tumalon si Yang Kai at ginulo ang kanilang mga plano. Sa pagharap sa isang dalubhasa tulad ni Yang Kai na kayang pumatay sa mga territory lords tulad ng pagkatay ng manok, ang Black Ink Clan ay talagang magiging maingat. Marahil maraming territory lords ang matutuwa na makita siyang umalis sa Mysterious Nether Territory sa oras na ito. Kung magkamali man, hindi lang siya pipigilan ng mga ito, baka pabayaan pa siya. Ito ay tila hindi mapagkakatiwalaan sa una, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, mayroon talagang maraming puwang para sa pagmamanipula. Saglit, tumingin si Wei Junyang kay Yang Kai na may masalimuot na ekspresyon, inalala ang nakaraang biro ni Uyang Lai na dapat siyang tawaging Big Head Yang. Malalampasan tayo ng nakababatang henerasyon pagdating ng panahon. Kung matapang lang siya pero hindi maparaan, wala lang, brute lang. Ngunit tila si Yang Kai ay parehong matapang at maparaan, ito ang bangungot ng Black Ink Clan. Hindi na mahalaga kung hindi nila ako palampasin, maaari tayong lumaban sa isa pang labanan. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Ang pagpatay sa tatlong territory lords ay maaaring hindi sila takutin, ngunit paano kung mapatay ko pa ang tatlo? Ilang territory lord ang kaya nilang hayaang patayin tayo? Maaga o huli, pakakawalan na nila tayo. Kumulo ang dugo ni Uyang Lai habang nakikinig. Gawin natin ito. Kung talagang mag-aaway tayo, ako ang magiging taliba. Pinandilatan siya ni Wei Junyang bago bumaling kay Yang Kai at sinabing. Kahit napalayain ka ng Black Ink Clan, ang tahasang pag-alis ni junior brother ay katumbas ng dahilan upang mawala ang huling bahagi ng takot sa Black Ink Clan. Baka sasamantalahin nila ang iyong kawalan para maglunsad ng digmaan dito. Bagamat hindi natakot ang human race, hindi maliit ang pagkawala ng Mysterious Nether Army sa nakaraang labanan, kaya kailangan nila ng oras para makabangon.
Sinabi ni Yang Kai. Maaaring wala silang lakas ng loob na gawin iyon, dahil maaari akong umalis o bumalik upang patayin sila, paano nila matitiyak na umalis na talaga ako? Kung talagang aalis ako sa harap nila, baka mas mahirapan ang Black Ink Clan na maupo. Kung gusto nilang magsimula ng digmaan, kailangan nilang mag-ingat laban sa akin mula sa likuran. Saglit na huminto, nagpatuloy si Yang Kai. At saka, hindi mahalaga kung talagang mag-aaway tayo. Naipamahagi ko na ang Small Stone Race, ang paggamit ng secret technique at artifact para pasiglahin ang Small Stone Race ay isang magandang ideya. Ang kasalukuyang lakas ng labanan ng Mysterious Nether Army ay mas malakas kaysa dati. Ang Small Stone Race ay isang napakahusay na paraan upang labanan ang Black Ink Clan, ngunit ang tanging problema ay ang kanilang katalinuhan ay masyadong mababa upang kontrolin sila sa kalooban. Kadalasan, papatayin ng Small Stone Race ang lahat ng kanilang mga kaaway at pagkatapos ay mawawala ng walang bakas. Kung sila ay sapat na mabilis, maaari nilang mabawi ang ilan sa kanila, ngunit kung sila ay mabagal, maaari lamang nilang panoorin habang sila ay nawala. Noong nagbigay si Yang Kai ng Small Stone Race noon, sinabi niya sa lahat na subukang gamitin ang Beast Taming technique para kontrolin ang Small Stone Race. Bagamat medyo epektibo ito, hindi ito halata. Hanggang sa isang araw, nang sinubukan ng isang Heaven Opening Realm Cultivator na pinuhin ang Small Stone Race bilang artifact na bigla niyang natuklasan ang isang bagong mundo. Ang paggamit ng pamamaraang ito upang pasiglahin ang Small Stone Race ay mas mahusay kaysa sa paggamit ng Beast Taming technique. Hindi lamang ito mabilis na may sikat, ngunit gagawin din itong mas madaling kontrolin ang Small Stone Race para pumatay ng mga kaaway. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng cultivator ay nakakaalam ng Beast Taming technique, ngunit sino ang hindi nagpino ng mga artifact noon? Dahil dito, ang paraang ito ay malawak na kumalat sa iba't ibang hukbo. Ang mga kasalukuyang Human Race Master ay lahat ay gumagamit ng pamamaraan ng pagpino ng artifact sa Small Stone Race, tinatrato ang mga ito bilang sarili nilang mga artifact. Ang Heaven Opening Realm Cultivator na nakabuo ng pamamaraang ito ay binigyan din ng gantimpala ng Head Office Division, na ikinainggit ng lahat. Si Yang Kai ay mayroon na ngayong isang set ng Sun Small Stone Race at Moon Small Stone Race, bawat isa ay 1,000,000, ngunit naipamahagi na niya ang iba pa. Ang naiwan niya ay isang trump card para harapin ang Royal Lord. Kahit na ang Black Ink Clan ay mayroon lamang isang Royal Lord sa ngayon, hindi alam ni Yang Kai kung kailan siya makakatagpo ng isa pa. Bagamat ito ay maikling panahon lamang, kasama ang ilang mga sundalong Small Stone Race, ang buong hukbo ng Mysterious Nether Territory ay dumobble ang lakas. Kung talagang nakipagdigma sila sa Black Ink Clan, hindi sila matatakot ng human race mula sa Mysterious Nether Territory. Sa loob ng bulwagan ng pagpupulong, ang mga Panginoon ng 8th grade ay nagtinginan sa isa't isa ng walang imak. Nasabi na ni Yang Kai ang lahat ng gusto niyang sabihin, kaya paano nila siya matatanggihan? Bukod dito, lubos silang nakumbinsi ni Yang Kai. Nang makitang tahimik ang lahat, seryosong sinabi ni Yang Kai. Kung gayon ang usaping ito ay naayos na. Iutos sa mga tropang nasa frontline ng Mysterious Nether Army na salakayin ang base camp ng Black Ink Clan. Lahat ng mga master ng 8th grade ay tumayo at sumigaw. Oo. Di nagtagal, naghiwa-hiwalay ang grupo ng mga masters ng 8th grade, at sa lumulutang na kontinente sa harapang linya, isang serye ng mga utos ng militar ang inilabas. Ang 200,000 o higit pang mga sundalo na kasalukuyang nagpapahinga at nagpapagaling ay pinakilos. Nang kumalat ang balita, ang mga 8th grade master sa auxiliary battlefront ay nagulat lahat. Nagkaroon ba ng malaking paggalaw sa frontline? Hindi ba saglit lang ang nakalipas? Dahil dito, lahat sila ay nagpadala ng mga mensahe upang magtanong tungkol sa bagay na ito, at kalaunan ay nalaman na ang bagong hinirang na Army Commander, Yang Kai, ang nagutos. Hanggang sa sandaling ito nalaman ng 8th grade master sa auxiliary battlefront na may bagong Army Commander ang Mysterious Nether Army. Ang usapin ng pagiging Army Commander ni Yang Kai ay hindi pa ipahayag sa buong hukbo. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan. Gaya nga ng kasabihan, ang isang bagong hinirang na opisyal ay may 3 apoy na nasusunog, at ang apoy ni Yang Kai ay tila napakalakas, na talagang pinupuntirya ang base camp ng Black Ink Clan. Sa ngayon, may mga nag-aalala at may mga nasasabik. Gayunpaman, dahil ang frontline ay kumikilos sa ganoong paraan, ang iba't ibang auxiliary battlefront ay walang pagpipilian kundi ang makipagtulungan. Bilang resulta, isang serye ng mga utos ng militar ang inilabas at ang iba't ibang auxiliary battlefront ay nagsimulang maghanda para sa labanan. Natigilan ang Black Ink Clan. Noong huling pagkakataon, 3 territory lord ang namatay. Sa mga linya sa harap,
ang Black Ink Clan ay nanatiling mababang profile. Hindi lamang nila iniurong ang kanilang mga puwersa, ngunit kahit ang mga Territory Lord ay maaari lamang magtago sa kanilang base camp. Ang eksena ng 8th grade human race cultivator na pumatay sa 3 Territory Lords ay malinaw pa rin sa kanilang isipan, at bawat Territory Lord ay labis na nag-iingat sa kanya. Bago sila makaisip ng paraan para sugpuin ang 8th grade human race cultivator na iyon, wala ni isa sa kanila ang nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Sa mahusay na laban ng iyon, ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding pagkatalo, at ang human race ay nagdusa din ng husto. Akala ng lahat ay magiging mapayapa ang lahat sa loob ng ilang taon, ngunit sinong mag-aakala na wala pang kalahating buwan, ang human race ay talagang gagawa ng ganoong kalaking hakbang. Nak-asteroid ba ang human race? Sunod-sunod na sumikat ang Territory Lord para imbestigahan ang sitwasyon, at nang matuklasan nila na ang hukbo ng human race ay pinakilos, lahat sila ay nag-alala. Bagamat wala silang makita sa ngayon, nagsimula nang magtipon ang hukbo ng human race, at kitang-kita ang kanilang intensyon na salakayin ang base camp ng Black Ink Clan. Kasabay nito, sa meeting hall, si Yang Kai ay nakaupong mag-isa sa pagmumuni-muni, na parang may kulang. Matapos pag-isipang mabuti, bigla niyang naalala na bilang Army Commander, kulang pa siya ng personal aid. Noong nakaraan, si Yang Shanman o ang iba pang Army Commander, lahat sila ay may sariling personal aid, kaya mas madali para sa kanila na magpasa ng mga utos. Pagkatapos ng lahat, kung ang isa ay nasa mataas na posisyon, imposibleng gawin ang lahat ng personal. Ang Mysterious Nether Army ay hindi gagawa ng inisyatibo na magtalaga sa kanya ng isang aid, ang mga ganitong uri ng tao ay kadalasang pinagkakatiwalaang mga pinagkakatiwalaan ng Army Commander. Si Yang Kai ay walang magandang kandidato sa ngayon, ngunit ang bagay na ito ay hindi apurahan. Maghihintay siya hanggang sa bumalik siya mula sa Year ng Territory. Sa katunayan, ang Watching Sea ay isang magandang pagpipilian. Ang head manager na ito ay namamahala sa High Heaven Palace sa loob ng napakaraming taon na hindi lamang niya ito napangasiwaan ng maayos, kundi maging ang Star Boundary ay maayos din. Ito ay isang napakametikulusong babae, na may kakayahang ipagpalagay ang posisyon ng adjutant. Sa kasamaang palad, ang head manager ay kailangang manatili sa High Heaven Palace at walang oras na matitira.